Nilinaw ng MMDA na kapag ipinatupad na ang odd-even scheme sa EDSA, hindi na iiral doon ang number coding scheme. Patuloy naman ang iba pang paghahanda para sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation, tulad po ng libreng toll sa Skyway at no contact apprehension policy. Balitang hatid ni Joseph Moro. Napakamot ng ulo ang maraming motorista na simula sa June 16 sasabay sa umiiral ngayong number coding scheme ang ipatutupad na odd-even scheme ng MMDA. Ipatutupad ito habang ginagawa ang EDSA rebuild, pero paglilinaw ng MMDA ang odd-even scheme ay sa EDSA lamang at ang number coding scheme ay sa ibang kalye ng Metro Manila. Ang beses na lang nila magagamit yung sasakyan nila sa EDSA. Pag gano'n, i-replace ng odd-even yung existing na number coding scheme sa EDSA. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi babaybay. Like kunyari, Ortigas, pupunta ka sa kabilang side, tatawid ka ng EDSA. Hindi yun violation. Kaya mga may plate number halimbawa na nagtatapos sa 7, bawal sa ibang daan tuwing Huwebes sa ilalim ng number coding scheme. Sa odd-even scheme, Lunes, Miyerkules at Biyernes sila bawal sa EDSA. Ayon sa MMDA, sa halip na isang linggo lamang yung dry run ng odd-even scheme sa EDSA, ginawa na nila itong isang buwan simula sa June 16. Ang ibig sabihin, sisitahin, papadalhan pa rin kayo ng notice of violation pero hindi nyo kailangang magbayad ng multa. Ito raw ay ginagawa nila para masabayan na rin yung paglilibre ng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway. Naglabas na rin ng MMDA ng rerouting scheme para sa mga mapipilitang umiwas ng EDSA kasama halimbawa ang mga entry at exit points papunta sa Skyway. Pinaplansya naman ng DOTR at ng San Miguel Corporation na nagpapatakbo ng Skyway kung paano gagawing libre ang toll fee. Pwede raw na palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ang gobyerno ng ililibreng toll fee sa loob ng 2 taon. Tuloy-tuloy naman ang panguhuli sa mga pasaway sa ilalim ng NCAP o no contact apprehension policy. Sumusunod na sa kanilang lane ang mga motorista kaya umaasa ang MMDA na makatutulong ang NCAP sa pagbawas ng trapiko. Makikita natin na pag may nakatutok na CCTVs, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trapiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan na motorista pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya mano-manong gawin. Iba't iba ang multa depende sa paglabag. Kung mangangahas na lumabas sa linya at makukuha ng CCTV, 1,000 pesos ang multa sa first offense dahil disregarding traffic sign ito. 100 pesos kung nakatsinelas at 1,500 pesos kung walang helmet. Sa susunod na linggo, ilulunsad ng MMDA ang text alert at website para sa mas mabilis na pag-abiso sa mga mahuhuling motorista. Inaayos na rin gawing option ang pagbabayad ng multa gamit ang mobile wallets. Nagbabala naman ang MMDA na hindi sa kanila galing kaya huwag gamitin ang isa umanong link kung saan pwede mong malaman kung may violation ka. Kasama naman sa ipinangakong aayusin ng MMDA lalo na sa papalapit na EDSA rehabilitation ang mga bangketa. Inabutan ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Task Force ang bangketa sa Pasay na kung hindi tinambakan ng mga basura, tinayuan ng tindahan, lotohan at lutuan. May basketball board at ring pa. May bahagi rin ng bangketa na pinarerentahan ayon sa MMDA. Pero ang mga nahuhuli di na raw kagaya dati na nagiging mas palaban. Meron tayong mga ilang mga nahuhuli na sinasabi nga nila, sir, nahuli niyo po kami pero okay lang, mali naman po kami. So I think there's this acceptance already. Pinasadahan din ng bantay sa Gabal Operations ang Arellano Street sa Maynila, pati Sobel Rojas, Tejeron at Pedro Hill. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.